Gawa 1, 12 hanggang 14. Na magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirhan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga alagad niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa umaga na binigay mo sa amin. Salamat sa iyong panibagong awa, panibagong lakas, panibagong pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng panawagan, layunin sa buhay, pagbibigay mo sa amin ng iglesia kasama ng aming mga kapatiran, nakasama lahat ng opportunity na binibigay mo sa amin para mabuhay ng mapayapa, mabuhay ng may dangal sa daigdig na ito. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo ang aming isip at puso. Iyong nalalaman na ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Kami po'y humihingi sa iyo ng tulong na siyasatin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan mo kami na sa aming pagkatuto ay mabago ang aming pag-iisip, mabago ang aming damdamin, at magkaroon kami ng progresibong pagkilos sa gawain ng Diyos. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat namin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin dito sa aklat ng mga gawa. Paunawa sa atin ng banal na Espiritu kung paano ang gawain ng Diyos ay nagpatuloy mula sa unang daang taon ng pagiging iglesia at paano ito nakarating sa atin. Inuulit kong napaka-importante na maintindihan natin ang mga bagay na ito sapagkat hindi naman tayo nagtayo ng sarili nating iglesia. At hindi rin tayo nag-imbento ng ating sariling doktrina. Napaka-importanting isipin na kapag hindi yan ayon sa Biblia, hindi yan kalooban ng Diyos. At hindi yan paraan na itinuturo ng Diyos na dapat ipamuhay ng mga Kristiyano. Kaya anumang tradisyon ay hindi pinanghahawakan ng iglesia. Anuman ang karanasan ng tao, mula sa hindi niya pagkaunawa ng kanyang mga nararamdaman, nakikita at naririnig, maaari siyang magkaroon ng sarili niyang doktrina. Pero sa kahuli-hulihang tindig sa pananampalataya, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat matupad. Sapagkat sapat ang salita ng Diyos. Otherwise, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa atin. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pagsansala ng maling aral, sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuo ang lubos sa lahat ng mabuting gawa. At yun ang dahilan kung bakit inaaral natin ang aklat na ito sapagkat dapat tayong matuto sa mabuting gawa sa gawain.
Ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay dapat magsipanatili ng mabuting gawa at yun ay kapaki-pakinabang sa lahat ng tao. Ngayon, pag pinag-usapan ng mabuting gawa sa gawain, magkakasundo naman tayo siguro na mga apostoles ay nagbigay ng mabuting halimbawa sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu. 3 talata yung ating naging teksto ngayong umaga. Ay, tignan natin, sapagkat ito ay narrative. Ibig sabihin, kwento. Pagsasalaysay kung anong nangyari. Iyan ay isa sa mga may mahirap na ipangaral. Yung narrative. Madali pa yan siguro kung ang sulat ay, halimbawa yung sulat ni Apostol Pablo, na ito ay sinulat para magpaliwanag na isang doktrina. Marami nagkakamali sa paggamit ng salita ng Diyos sapagkat hindi nila pinaghihiwalay yung descriptive at saka prescriptive. Pag sinabing descriptive, dinidescribe kung ano yung nangyari noong unang daang taon. Pag sinabing prescriptive, ipinagagawa sa atin kung ano yung nakasulat. Ngayon, sa talatang 12, nang magkagayon ay nangabalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo. Matapos na makita ng mga apostol na umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit at ipinaalala sa kanila ng mga anghel na ang Panginoon ay nangakong babalik, sinabi sa binasa natin, bumalik sila sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Kaya ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa isang kaugalian ng mga Hudyo na ang tanging layo ng paglalakbay na maaari nilang gawin sa isang araw ng pamamahinga ay 2,000 siko ang layo o sa atin ay 914 na metro. So sa kanilang tradisyon, pinapayagan nila, hindi naman natin nahanap yan sa Biblia o sa Lumang Tipan, na pwede silang maglakbay sa araw ng pamamahinga basta ang layo ay 914 meters. So isa yan tradisyon, hindi mo mababasa yan sa Aklat ni Moises. Itinuro yan ng mga Pariseo at mga Saduceo. Siguro kapag maglalakbay sila papuntang sinagoga, kailangan ganun lang kalapit. Ang Jerusalem at ang bundok ng mga Olibo ay malapit lang. Makikita mo yan. Napasok yan sa tinatawag na isang araw ng Sabat na lakarin. Ang bundok ng Olibo at Jerusalem ay nasa loob ng distansyang ito. Ngayon, dito sa binasa natin, yung salitang sila ay nagbalik sa Jerusalem, hindi siya binigyan ng masyadong description ni Lucas dito, sapagkat binigyan niya na yan ng description sa Lucas 24:52, Luke 24:52. Paano sila bumalik sa Jerusalem? At siya'y sinamba nila at nagsibalik sa Jerusalem na may malaking galak. Bumalik ang mga apostoles sa Jerusalem nang umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit nang may kagalakan. Bakit sila masaya? Dalawa ang maidadahilan natin sa kasiyahan ng mga apostoles. Una, sapagkat nakita nila ang Panginoong Jesucristo umakyat sa langit. Nakumpirma nila ang kanilang pananampalataya. Nang ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral sa lupang ito, sinabi ng Biblia na hindi siya kagaya ng pangangaral ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ang Panginoong Jesucristo pag nagturo ay may otoridad sa tao. Bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay walang pamimilit sa kanyang pagtuturo, nililinaw-linaw niya sa tao na ang sino mang hindi makikinig sa kanyang salita ay parurusahan ng Diyos. Bagamat hindi naparito ang anak ng tao para humatol sa sanlibutan, sapagkat may araw ng paghuhukom at hindi yun ngayon, subalit sinasabi ng Panginoong Jesucristong diretsahan na ang sino mang hindi sasampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Sinasabi niya na ang puot ng Diyos ay mananatili sa sino mang taong hindi sasampalataya kay Kristo.
Kung kaya't ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo kadalasan sa kanyang panahon ay sadyang nakakatisod. Sapagkat ito ay taliwas sa paniniwala sa kanyang panahon. Dahil mali ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Basahin natin sa John 6:60 hanggang 62. Kahit ang kanyang mga alagad, minsan natitisod na sa kanya. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino makakarinig noon? Bakit matigas ang salita ng Panginoon? Sapagkat sinasabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang tinapay na galing sa langit. Ang sino mang kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong klaseng pangangaral yun? Of course, hindi yan literal. Dahil kung literal yan, edi sana tama ang doktrina ng mga Katoliko. Hindi literal yun. Sinasabi lamang ng ating Panginoong Jesucristo na kagaya ng si Moises ay nagpababa ng tinapay galing sa langit para kumain ng mga tao. Ang Panginoong Jesucristo ay bigay ng Ama sa daigdig na to para ang sino mang tatanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi yan matanggap ng mga tao. Sa daigdig na to, pag puro Kristo ang pinangaral mo, matitisod sa iyo mga tao. Totoo lang. Kahit among our Baptist churches, pag puro Kristo ang pinangaral mo, sinabi mo sa lahat ng mga Kristiyano, kung hindi ka mamumuhay na kagaya ni Kristo, parang hindi ka anak ng Diyos, ma-open ang tao sa iyo. Hindi mo rin naman maisip paano ka naging Kristiyano na hindi malakristo ang iyong pamumuhay. At sinabi ng mga alagad, sino makikinig ng ganyang pangangaral? Anong klaseng pangangaral yan? 61. Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, ay kanyang sinabi, ito baga nakakapagpatisod sa inyo? Natitisod ba kayo sa pangangaral ko? Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinabaroonan niya ng una? Mahirap ba sabihin mahirap tanggapin yung pinangangaral ko, sabi ni Kristo. Paano kung makita niyo ko umakyat sa langit? So imagine at the moment na si Kristo umakyat sa langit, lahat ng itinuro ni Kristo sa kanila pinagtibay ni Kristo. Kahit nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay, marami pa rin sa kanilang hindi naniniwala. Pag binasa mo doon sa Matthew chapter 28, verse 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-aalinlangan. Isipin mo, nakita nila si Jesucristo na buhay mula sa mga patay, nag-aalinlangan pa rin yung marami sa kanila. Iniisip pa nila siguro multo ito. Si Jesucristo ba talaga to? Totoo ang sinabi ng Panginoon doon sa kanyang parable, sa kanyang kwento tungkol kay Lazarus at kay rich man. Kahit mabuhay ang isang tao, may mabuhay mula sa mga patay at bumalik sa daigdig na to, at magpatotoo tungkol sa kabilang buhay, walang maniniwala. Kung kaya't, masaya ang mga apostoles, sapagkat yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng katuturan. Pangalawa, yung pangako ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay nagbigay sa kanila ng kumpiyansa at pag-asa sa kanilang pagganap sa habili ng Panginoon. Ang Panginoon na umakyat sa langit ay babalik upang kasamahin magpakailanman ang mga alagad. Hindi sila dapat maglumihanan sa kanilang puso, kundi sumampalataya na si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan.
Sapagkat ang dulo nito, kung paano umakyat si Jesucristo sa langit, ay may lugar din sila sa tahanan ng Diyos. Ano ang pag-asa ng Kristiyano? Ano ang kapayapaan ng Kristiyano? Paanong hindi ka mababagabag sa iyong buhay at hindi ka mababalisa sa iyong buhay? Pagtiwalaan natin na si Jesucristo ang daan. Kung meron pang ibang daan, pamamaraan, mababagabag tayo. Na kay Jesucristo ang katotohanan. At yung buhay na sinasabi ni Jesucristo sa kanyang salita, yan ang dapat ipamuhay ng Kristiyano. Otherwise, ang buhay ng Kristiyano yung pupuno ng bagabag. Maaring ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay mahirap, pero hindi sinabi na walang kapayapaan. May kapayapaan ang mga tao ng Diyos. Now, sa verse 13, bumalik tayo sa Gawa 1. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa itaas ng kinatitirhan nila ni Pedro at ni Juan, etc. Makita natin na yung palang bahay na kanilang tinuluyan, doon sa Lucas 22:12 na sinabi ng Panginoon, doon kayo maghanda ng hating hapunan, ay kalaunan naging tirahan nila. Yung tinatawag na upper room, yung kwarto sa itaas. Marahil, pansamantala, pinatira sila doon, maaaring alagad ng Panginoon din, yung may-ari ng bahay na yun, hindi natin masabi. Pero makita natin na mga apostoles ay meron silang lugar na tirahan sa Jerusalem. Maalala natin, hindi sila mga taga-Jerusalem. Karamihan ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, taga-Galilea. Naging tirahan nila yan at naging bahay tipunan. Binasa mo sa Gawa 1:13, ang binasa natin, at pumunta ka doon sa 2:1 hanggang 2, Gawa 2:1 hanggang 2. Makikita mo na yung lugar na yan ang naging lugar ng pagtitipon. Ang mga apostoles ay pinangalanan upang may maliwanagang mabuti kung sino ba talaga ang mga saksing hinirang ng Diyos. Sino ang pinag-utusan ng Panginoong Jesucristo na nagpatuloy at magpalawak ng gawain ng iglesia? Kaya pinangalanan ng mga apostoles dito. Sapagkat sabi dun sa Gawa 1:2, sa mga apostol na kanyang hinirang, nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamagitan ng maraming katunayan. Sa panahon ng mga apostoles, kahit ngayon, maraming naglabasan ng mga apostol din. Sa panahon din ng Apostol Pablo, ang daming naglabasang mga apostol din. Kaya pinangalanan dito kung sino ba talaga yung mga apostol. Iba ang pagkakalista rito sapagkat sa mga ebanghelyo, mababasa natin ang pagka si Pedro ang kasunod si Andres, ang kanyang kapatid. At laging kasama si Judas. Dito sa listang ito, wala na si Judas sapagkat namatay na si Judas. At makikita natin, nauna yung tatlo, si Pedro, si Juan at si Santiago, na sa panahon ng mga apostoles ay itinuturing na haligi ng iglesia. Mahalaga ang katungkulan ng mga apostoles sa unang iglesia bilang batayang tagapagturo ng doktrina ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung may nagpakilalang apostoles kaagad sa panahong ito, wala nang isip-isip, huwad yun. Bakit? Inilagay ng Panginoon ang mga apostoles una sa iglesia. Nung umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, apostoles ang iniwan niya. Binigyan niya mismo ng verbal na instruction. Nakakita ng mga himala ni Kristo. At susunod na linggo, yun ang ating pag-uusapan doon sa verse 15 hanggang sa sumusunod. Paano nila pinalitan si Judas. So sa ngayon, wala nang mga apostoles. Yung ating pong doktrinang itinuturo, sinasabi yan ay doktrina ng mga apostol. Kaya sinasabi ang iglesia
ay dapat makikita mo sa kanya yung doktrina na tinuro ng mga apostol. Sa panahon ngayon may mga pastor, oo, pero walang doktrina ng mga pastor. Pero ang doktrina ng mga apostoles ay nandito pa rin. Kaya napapansin ninyo sa ating pagtanggap ng aral, tinitignan natin anong sinabi ng Panginoong Hesukristo diyan. Anong sinabi ni Pedro diyan? Anong sinulat ni Santiago tungkol diyan? Anong sinulat diyan ni Juan? Anong sinabi diyan ni Apostol Pablo? Ang isinugo ng Diyos sa mga hintil. Hindi sila nagkakontra-kontra sa kanilang mga sinabi. Diyan natin makikita na ang Biblia ay matatag sa kanyang patotoo. So sa Gawa 2:42, Efeso 2:20, unang Korinto 12:28, makikita natin ang importansya ng mga apostol sa pagsisimula ng iglesia. Natuloy tayo sa talatang 14. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay, na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati mga alagad niya. Ang bili ng Panginoon sa kanila, bakit sila bumalik sa Jerusalem? Huwag kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Talatang 4. Ang kapahayagan ng paghihintay sa Panginoon ay pananalangin. Hindi sila binigyan ng Panginoon ng kung ano ang gagawin pagbalik sa Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, maghintay. Hindi sinabi ng Panginoon sa kanila, habang naghihintay kayo, ganito ang gawin ninyo. Walang instruction ng Panginoon sa kanila for the next 10 days bago dumating ang banal na Espiritu. Ano makikita natin dito? Natural para sa isang tao na naghihintay sa Diyos, na manalangin sa Diyos. Hindi ba totoo, kapag pinangungunahan natin ng Diyos, hindi tayo nagdadasal at wala tayong ganang manalangin? Kapag pinangunahan tayo ng sarili nating isip at puso, doon pa lang lumalaban na tayo sa kalooban ng banal na Espiritu. Paano tayo mananalangin? Subalit upang maganap ang sinasabi ng banal na kasulatan, basahin natin sa awit 123 verse 1 and 2. Awit 123 verse 1 and 2. Sa iyo aking itinitingin ang mga mata ko, o sa iyo na nauupo sa mga langit. Narito kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang Panginoon, kung paanong ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Diyos, hanggang siya'y maawa sa amin. Naghihintay sa Panginoon ay nananalangin. Dalawa ang nagawa sa kanila ng pananalangin. Dalawa. Una, lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay. Nasa 14 pa rin tayo. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay. Ayon sa Ecclesiastes, may panahon sa lahat ng bagay, may panahon sa lahat ng pangyayari. May panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. Pwede rin nating sabihin yun sa panahon ng pagiging matibay at sa panahon ng pagiging mahina. May panahon ng katibayan at may panahon ng kahinaan. Subalit, hindi magaganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung pahina-hina tayo. Sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, kailangan ang ating tibay ay manatili. Totoo na may panahon na nakatayo ka, may panahon na nakabagsak ka.
Pero sasabihin natin, kahit saan-saan natin dalhin yan sa banal na kasulatan, hindi ka gagamitin ng Diyos pag nakabagsak ka. Anong punto doon? Kailangan mapanatili ang tibay. At sila'y nanatiling matibay. Hindi pwedeng matibay lang. Kailangan manatiling matibay. Dahil ang tao natural na nanlulupaypay. Ang tao natural na nanghihina, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na palaging malakas. Kaya nga kahit sa ating katawan, kailangan ng tao ng pahinga, kailangan ng tao ng tulog. Sapagkat hindi naman gumawa ang Diyos ng tao na hindi napapagod. Napapagod ang tao. So anong ginawa ng panalangin sa kanila? Yung tibay nila na panatili nila. 10 araw na naghihintay sa pangako ng Diyos, ang daming pwedeng pumasok sa isip ng tao. Eto ngang si Pedro naisip na bumalik sa pangingisda. Yung mga apostoles nagtago na sa mga bahay nang hindi nila malaman, nabuhay ba si Kristo mula sa mga patay. Si Tomas uma-absent na sa pananambahan. Wala na silang gana sa kanilang ginagawa. Isipin mo, another 10 days bago dumating ang banal na Espiritu, ang Panginoong Jesucristo umakyat na sa langit. Paano mapapanatili ng tao yung kanyang focus, yung kanyang pananampalataya? At yan ay totoo sa tao. Maaaring sasabihin natin, meron tayong degree ng kalakasan sa Panginoon. At mayroon tayong kalakasan at may biyaya sa atin ng Diyos. Marami tayong kayang gawin para sa Panginoon. Pero kung hindi ka mananalangin, kung kailan ka hindi kailangan, doon ka malakas. Pagka kailangan ka na, wala ka na. Hindi ka na malakas. Na out of sync ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Sa Awit 73 verse 26. Awit 73, 26. Anong sinabi ni Asaph? Ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Ang mga apostoles ay nanghihina din. Hindi sila palaging matibay. Yang kahinaan na yan ang nagdala sa kanila sa pananalangin upang manatili silang malakas. Sinabi sa Isaias 40, 30, 21. At ito isa sa mga paborito nating talata. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga agbabagong lakas. Hindi ko sinasabi na sa gawain ng Diyos hindi uso ang discouragement. Totoo. May discouragement sa gawain. Pero hindi pwedeng sa oras na maglilingkod ka na sa Diyos, discourage ka. Ang tao, dinadalaw yan ng katamaran. Pero hindi pwedeng pag maglilingkod ka sa Diyos, tinatamad ka. Kailangan sila'y magsipanatiling matibay, magsipanatiling masipag, magsipanatiling malakas ang kalooban. Hangal lang ang walang takot. Pero hindi pwedeng pag susunod ka sa Panginoon, ikaw ay natatakot. Walang taong hindi nagkakasakit. Pero pag gagawin mo ang kalooban ng Diyos, siguraduhin mong wala kang sakit. Sa lahat ng bagay, marami tayong hadlang sa buhay, pero pagdating sa gawain ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, huwag kang magpapahadlang. At paano yun nagampanan ng mga apostoles? Panalangin. Lahat tayo lagi nagtitimbang-timbang
Siguro hindi lang ako nagdadalawang akala, nagtatatlo pa at nag-aapat pa. Pero hindi sa panahon na gagawa ka sa gawain ng Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi na panahon ng pagtitimbang-timbang. Ang tagal na natin nagtimbang-timbang sa buhay, baka hanggang ngayon di pa rin tayo nagdidesisyon sa Panginoon. At sa ating mga commitment sa Diyos, maaaring tayo ay nanghihina kagayang ng kandila na nauupos. Pero paano mo mapapanatili ang apoy? Manalangin. Sapagkat ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanauli ng lakas. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Mar na ang mga kabataan ay kalakasan ng iglesia. Sa isang saglit, naisip ko na mali yun. Sapagkat sa mga talatang binasa natin dito, ang mga kabataan ang unang nabubuwal. 30. Pati ang mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Normal sa mga bata na mababa ang stress level. Normal sa mga bata ang mabilis sumuko. Ang mga bata pabago-bago ang isip. Paano sila magiging kalakasan ng iglesia? Pero sa mga natuto ng maghintay sa Panginoon, alam na natin kung paano tayo magpapanibago ng lakas. Alam na natin paano tayo magsisimula. Alam na natin kung paano tayo magpapatuloy. Kaya ang Panginoong Hesukristo mismo nagsabi, Lucas 18:1, sila'y dapat manalangin palagi at huwag manlupaypay. Lucas 18:1, manalangin palagi at huwag manlupaypay. Yun ang kanilang ginawa. Ang pananalangin ang nagpanatili ng tibay na mayroon sila. 11 lalaki na tatlong taon pa lang silang nagsama-sama at kadalasan sa pagsasama-sama nila hindi pa maganda sapagkat nagpapataasan sila ng buhay pa ang Panginoong Hesukristo at kasama nila. Nagpapagalingan sila. Paano mo iiwanan yung 11 lalaking ganyan? Kaya nga maraming ayaw ng corporate leadership sapagkat pag marami kayong nagli-lead, hanghaba ng diskusyon. Pero nakita natin, yan ang kaparaanan ng Panginoon. Sabi ng negosyante, pag may kapartner ka, marami kang desisyon na hindi ka sigurado kasi kailangan magkasundo kayo ng kapartner. Isipin mo, during this time, kung 11 ang nangunguna sa gawain, kung hindi magiging matibay yung kanilang pagsasama-sama, yung kanilang pakikisama sa isa't isa, yung kanilang pag-iintindihan, yung kanilang pag-ibig, napakadali nilang wasakin. Subalit sa kabaliktaran naman, kung mapapanatili ang kanilang pagmamahal sa Panginoon at sa iglesia, mahirap silang tibagin. 11 sila. Paano napanatili yung tibay na yun? Sila'y nanalangin. Pangalawang nangyari sa kanila, sila'y nagkaisa. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin.
Ang eklesiya ay kalipunan ng mga mananampalataya. Pag sinabing eklesiya, hindi yan isang tao, hindi yan isang pamilya. Yan ay grupo ng mga tao. Ang isang bagay na komplikado sa iglesia, hindi ka makakapamili ng miyembro. Ang isang kumpanya, masisigurado mong maayos ang pagpapatakbo nito kung sasalain mo mabuti ang mga aplikante. Titignan mo kung may psychological na problema, kung kayang gumalaw under pressure, kung kayang magtrabaho in sync sa mga existing na empleyado. Pero sa iglesia, paano mo gagawin yun? Ang Panginoon ang nagdadagdag sa iglesia. Kung kaya't hindi mo maiiwasan sa iglesia, totoo niyan, maraming nakakatisod sa loob ng iglesia. Sa labas, maraming nakakatisod, pero hindi mo naman kailangan pansinin. Totoo. Sa iglesia, maraming nakakatisod at kailangan mong pansinin sapagkat kapatid mo sila sa Panginoon, kailangan mong ituwid. Di ba? Sa iglesia, kahit magpatugtog ang sa labas ng iglesia, kahit magpatugtog ang kapitbahay mo, pwede ka wag mong pansinin, tawag ka sa barangay, tapos. Sa loob ng iglesia, hindi pwedeng wala kang pakialam. Naalala ko yung talata kagabi na binasa namin. Saan yun, Brother Bong? Leviticus 26, 17. Leviticus 19:17. Huwag ninyong kapopuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na iyong sasawayin ang iyong kapwa. At huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Nakita mo yan. Hindi ka dapat magtanim ng galit sa kapatiran mo. Pero pag nakita mo yung kapatiran mo na nagkakamali, ituwid mo. Bakit? Kasi yung kapintasan niya, kapintasan mo din. Diba? Magtataglay ka rin ng pagkakamali kung hinayaan mo siya sa pagkakamali. Hindi ba? I'm so amazed at this verse dahil sa ang pagkakaalam ko, yung ganitong mga talata sa New Testament mo lang mababasa. It's there. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin na itinuwid tayo ng ating mga kapatiran, masama kagad ang loob sa atin. Now, ang iglesia ay kinalintulad sa isang katawan, Roma 12:4 hanggang 5. Kung iisipin mo, mas mabuti pa sa katawan mo na isang parte ka na lang. Halimbawa, puo ka pa. At least walang problema, puo pa ka. Kaya lang, wala kang magagawa pag puo pa ka. Sa iglesia, dahil sa iba-iba tayo ng mga kaloob at iba-iba ang ating mga personalidad, natural, kadalasan nagkakaroon ng bangga-banggaan. Pero isipin mo, kung wala tayong pagkakaiba, mga maliliit na pagkakaiba para pagtulungan ng gawain ng Diyos. Kung lahat tayo rito kamay nasa ng paa, hindi tayo uusad. Kung puro tayo ministering kamay, pero walang humahayo para mangaral ng ebanghelyo, paano uusad ang gawain?
O di naman kaya puro na lang utak ang tao rito. Puro plano, 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 plano. Pero walang gagawa ayon sa plano. Di ba? Kaya yung kumilos ka at gumalaw ka kasama ng mga tao na alam mong talagang kontra sa'yo, ay isang mabuting at isang mahusay na bagay. Kung lahat ng tagasunod mo talagang susunod sa'yo 100%, mahinang leader ka. Pero pag alam mo na para silang mga bomba na lumalakad, na isang pagkakamali mo lang bilang leader, pwede ka nilang patayin, pwede ka nilang barilin. Maigi matalinong leader ka. Yan ang problema sa Pilipinas. Kapag ka-administrasyon, winawasak. Pagka-kontra sa administrasyon, winawasak, nagwawasakan. Hindi nila naisip na ang pamumuna ay parte ng isang malayang demokrasya. Diba? Now, hindi ko sinasabi to bilang kumuha lang ako ng ilustrasyon sa politika. Pero kung halimbawa, hindi tayo marunong mag-negotiate sa isa't isa, mahinang iglesia to. Hindi ba? Kaya, kagaya ng isang katawan, mahirap pagkaisahin ng iglesia. And that's my point. Gagawa ka ng activity, paano pag natapos ang activity? Meron ba silang isang puso, isang isip, at isang pangarap para sa Panginoon? Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Mahalaga yan sa pagpapatotoo natin sa sanlibutan. Sa Juan 17:21, Juan 17:21-23, ipinanalangin niya ng Panginoon sa kanyang iglesia. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ano tinutukoy diyan? Ang mga Kristiyano ay dapat kaisa ni Kristo sa Diyos. Tuloy. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Kaluwalhatian ni Kristo yan sa iglesia, na nagkakaisa ang mga mananampalataya. Kaya pag tumingin ka doon sa unang iglesia sa Jerusalem, ang unang iglesia sa Jerusalem ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa. Gawa 2:46. Pag nag-aakay ka ng tao kay Kristo, hindi mo yan gagawing attender sa church. Tuturuan mo yang makiisa, maging isa, makiisa sa iglesia, sapagkat yan ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya, naghahanap ba ang sino man sa atin ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niya? Makiisa ka sa iglesia. Yun ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkaisa ng puso at kaluluwa. 4:32 ng Gawa. Kung ganun pala ka-importante ang pagkakaisa sa iglesia, saan yun nagsisimula? Sa pananalangin magkakasama. Marami tayong plano sa iglesia.
Pero kung on the very basic, hindi tayo magkakasundo sa kung anong dapat nating ipanalangin, parang mahirap paniwalaan, nagagawa pa tayo na may kaisahan sa malalaking bagay. From the very start, kailangan magkaisa tayo sa pananalangin. Kagaya ng ginawa ng mga apostoles. Ay sa palagay ko na ipaliwanag ko ang teksto. Yung tatlong talata natin ngayong umaga. Ngayon, sa dalawang paraan ilalapat yan sa atin ng Panginoon. Una, dapat nating itaguyod at panatilihin ang pagkakaisa at pag-iibigan sa ating lokal na kongregasyon upang magampanan natin ang dakilang atas ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat nating itaguyod at panatilihin ang pagkakaisa at pag-iibigan sa ating lokal na kongregasyon upang magampanan natin ang dakilang atas ng ating Panginoong Hesukristo. Paulit-ulit natin sinasabi na ang mga Baptist ay masipag mag-soul winning at mag-evangelize. Kaya lang ang mga Baptist pakalat-kalat. Walang mga ministry sa simbahan. Hindi nakikiisa sa iglesia. At hindi rin niya na-emphasize ng mga pastor na dapat sa iglesia bumubuo tayo ng komunidad. Bakit tayo mangangarap ng sufficiency ng iglesia kung hindi naman magkakaugnay ang mga buhay natin? Ganito ang mangyayari niyan. Magkakanya-kanya tayo araw-araw, tapos magkikita tayo tuwing linggo at magsisikap tayo na bumuo ng malaking gawain. Yan isang napakahirap na bagay. Kaya nga dapat itaguyod natin at panatilihin natin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa ating simbahan. Dapat tayong magbigay ng atensyon at magbalik sa ating Jerusalem. Ito ang Jerusalem natin. Maraming lugar na kung saan pwedeng dumating ang banal na Espiritu, pero sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, bumalik kayo sa Jerusalem. Doon kayo magsisimula ng pagpapatotoo. Patatagin niyo ang sarili niyo doon. Hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Upang mula sa dakong ito ay maging saksi tayo para sa Panginoong Hesukristo, binigyan na tayo ng Diyos ng pangitain. Ang Bagong Nayon at ang mga nakapaligid na lugar dito. May mga kapatid tayong nasa labas ng Bagong Nayon, oo, pero tignan nyo ang kanilang lokasyon, nasa boundary ng Bagong Nayon. Kagaya ng ang Gumamela, nakatutok sa Northville. Ang Manalite, nakatutok sa Gate 1. At magsisimula yan sa tahanan ng bawat Kristiyano. Kailangan magbigay tayo ng atensyon na magbalik sa ating Jerusalem. Nandoon ang puso ng Great Commission. Na ang bawat naging alagad ni Kristo ay dapat matutong ganapin ang lahat ng salita ng ating Panginoon. Dahil yung mga tunay na iniligtas ng Diyos ay dinadala ng Diyos ng Panginoon sa iglesia. Gawa 2:47, kaya nga tinuturuan natin yung mga sumampalataya, magpabautismo kayo. Bakit? Sapagkat kung may gagawin ang Diyos sa buhay mo, hindi mo yan magagawa na mag-isa ka. Otherwise, hindi mo kilala ang Diyos. Sa bawat panahon, hindi pumipili ang Diyos na isang tao na hiwalay sa isang grupo ng mga tao ng Diyos. Ang kaluwalhatian ni Hesukristo ay nasa iglesia. Kung kaya't napapansin natin habang pinagtitibay ng Diyos ang pagsasama-sama natin, marami sa inyo naliliwanagan ninyo kung saan kayo papunta. Kaysa isang Kristiyano ka napakalat-kalat, wala tayong nabubuong matiwanag na direksyon. Bakit? Hindi disenyo ng Diyos na ang Kristiyano mag-isa. Sapagkat ang lahat ng iniligtas ay idinaragdag sa iglesia. Kailangan natin bigyan ng atensyon
ang ating buhay, personal na buhay, in relation sa church natin. Hindi ka nananalangin mag-isa at hindi ka bumubuo mag-isa. We are praying na dito tumatag ang mga matatanda. We are praying na ang mga kabataan dito bumuo ng pamilya. We are praying nabigyan tayo ng Diyos ng mga negosyo na makakapag-sustain ng ating komunidad. But think of it. Bakit? Bakit kailangan itong mga sinasabi ko? Sapagkat sa sanlibutang ito, alam na ng mga tao na ang salita ay hindi sapat. Kailangan ng halimbawa. Kailangan ng patunay. At si Jesucristo rin ay nagsabi sa atin sa Juan 13:35, makikilala ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung kayo'y may pagtutulungan sa isa't isa. O itinataguyod niyo ang isa't isa. Kung binubuo ninyo ang isa't isa. Kahit anong laki o liit ng kongregasyon, alisin mo ang pag-ibig. Marami nang nangyaring ganyan sa Amerika at sa Pilipinas sa napakalaking kongregasyon. Ang ganda-ganda ng building. Ngayon, building na lang. Daga na lang ang nagsisimba. Dahil ba sa wala silang pera? Nagkanya-kanya sila ng pag-iisip at hindi na sila pinatnubayan ng banal na Espiritu. Dahil sa totoo lang, walang iglesia na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos, gaano man yan o kalaki o kaliit, ang mabubuwag kung nandyan ang Espiritu ng Diyos. Sinabi rin niya, sa chapter 15, verse 17 hanggang 20 ng John, ang mga bagay na ito iniutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan na inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Ang pag-ibig na magkakapatid sa iglesia, ang pag-ibig na hindi kumukonsinti, bumubuo, nagpapatibay. Yan ang tanggulan ng mga Kristiyano sa mapandayang pag-ibig ng sanlibutan. Maaring sa ganun, hindi tayo inuusig ng mga tao sa sanlibutan. Dalawang bagay lang yan. Una, baka hindi ka namumuhay na kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, papakinabangan ka niya. Kaya ka hindi ka inuusig. It's either, nakikipagkompromiso ka, hindi ka namumuhay ayon sa salita ni Kristo kung kaya't hindi ka inuusig ng mga tao sa sanlibutan. Pangalawa, pakikinabangan ka na sanlibutan, kaya hindi ka inuusig. Pero either way, anong safety net ng Kristiyano? Ang pag-ibig ng mga kapatid. Dahil alam nyo, paulit-ulit natin sinasabi, sa iglesia, paano natin tinutulungan ang tao, tinutulungan natin ang tao na matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. At yan ang pag-ibig. Hindi ba? Ilagay natin sa perspektibo yan. Sa binasa natin sa Leviticus kanina, pag hinayaan mo ang kapatiran mo nagkakamali, hindi mo siya mahal. Pag hinayaan mo ang anak mo na nagkakamali, hindi mo siya mahal. Hinahayaan mo siyang tumayo na nakadepende sa'yo at kawawa siya pag mag-isa na lang siya. Kawawa ang kapatiran mo na nagpapatuloy sa kasamaan at aanihin niya lahat ng kasamaan niya na hindi mo siya tinuwid. Kaya sinabi ng Biblia, huwag mong kamuhian ang iyong kapatid sa iyong puso. Itutuwid mo siya pag magkakamali siya. Hindi ba? Maaring ang mga tao sa sanlibutan ay hindi kikilala kay Kristo. Pero hindi natin dapat hayaan yan sa ating iglesia na mali ang pagkakilala natin kay Kristo. Bumalik tayo sa chapter 17 ng John and verse 14 and verse 18.
Hindi ba nabasa natin? Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Habang tumatagal, lalo kong nauunawaan na merong isang bagay sa salita ng Diyos na nakakatisod pagka ginamit mo on its true sense. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kung hindi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. Kung kaya't kung ang iglesia ay magkakawatak-watak. At hindi natin ipamumuhay ang salita ng Panginoong Jesucristo. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging epektibo sa pag-iebanghelyo. Hindi mahirap ang pagkakaisa sa iglesia sa iisang espiritu at iisang doktrina ni Kristo. Meron bang ibang doktrina si Kristo? Meron bang ibang espiritu si Kristo? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating, o kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matibay sa Espiritu. Matibay sa Espiritu. Ang pagkakaiba ng Espiritu sa loob ng simbahan ay talagang mararamdaman yan sa iglesia. Lalo na kung ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig sa Diyos, paano kung hindi ang Diyos ang minamahal mo, di mararamdaman sa iglesia yan. Kung hindi mo inaasama-samang kapayapaan sa iglesia, ang kasiyahan sa banal na Espiritu, ang pagtitiis kasama ng mga tao ng Diyos. Diba? Paano? Kaya nga ang bunga ng banal na Espiritu ay tinuturo sa atin palagi. Na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Filipos 1:27. Diba? Aakitin natin ang sanlibutan sa pamamagitan ng mabuting gawa natin na makakilala sila kay Kristo. Pero sa mga kapatiran natin, baka wala tayong mabuting gawa. Diba? Diba ginagamitan natin ng mga tao ng daya, parang multi-level. Diba? Gamitan natin ng marketing. Bait and switch. Mabuti ang buti-buti natin sa ibang tao, sa mga kapatiran natin, hindi tayo mabuti. Hindi ganun ang iglesia. Kung kaya paano yan ipapaunawa sa atin dito? Alam nyo ang doktrina. Pinapaalala ko lang sa inyo mga kapatid. At nandun tayo sa passage, nakarugtong ng preaching last week. Kailangan natin panatilihin ang pagkakaisa. Tibay. Maaring sasabihin mo na hindi ka matibay. Pero wala naman talagang matibay sa atin. Pero pag pinagsama-sama natin yung maliliit nating tibay, siguradong sapat ang ating tibay.
Pangalawa, dapat nating tularan ang unang iglesia sa pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pananalangin sa ating kongregasyon upang maihanda tayo sa mga kamanghamanghang gagawin ng Panginoon sa paggamit niya sa atin. Ini-imagine ko na sa bundok ng mga olibo na ang Panginoon ay nakahanda ng umakyat sa langit. Umaasa ang mga apostoles, buhay ka na mula sa mga patay. Kami, anong gagawin namin? Itatayo ba natin ngayon yung kaharian sa Jerusalem? Ibabalik mo na ba yung kaharian? Handang-handa na kami. Sumunod kami sa iyo for 3 years. Ngayon, anong gagawin namin? Sabi ng Panginoon, magiging saksi ko kayo. Pero kailangan nyo ng power. Sapagkat hindi ko kayo pinili at hindi ko kayo hinirang para gumawa kayo sa sarili nyong kalakasan. May gagawin ng Diyos para ang iglesia mabuhay. May gagawin ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na espiritu. May gagawin siya sa mga buhay natin para magampanan nating epektibo ang gawain ng Diyos. Pero baka hindi ka handa. May gagawin ng Panginoon sa iglesia natin. Pero anong paghahanda ang gagawin natin? Sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pananalangin. Iyan ang paghahanda na kailangan gawin ng iglesia. Ang pananalangin ang humubog sa lahat ng ministeryo ng unang iglesia, panloob, panlabas. Paano sila nagmimisyon, paano nila sinusuplayan ang pangailangan sa loob ng iglesia, paano walang mga miyembro ang nagkukulang, paano lahat ng miyembro nakakakain, walang nagugutom. Lahat yan ay inuumpisahan sa pananalangin. Ang pananalangin ang prioridad ng mga apostoles. Humingi sila ng tulong sa iglesia. Ay sa panahon na hindi na sila nakakapanalangin na maayos at nakakapag-aral mabuti ng salita ng Diyos para ipangaral sa kongregasyon, humingi sila ng tulong sa iglesia. At anong hinanap nila sa mga tao? Humanap kayo ng mga taong puspos ng banal na espiritu, may mabuting patutuo, may karunungan na maaaring pagkatiwalaan sa ministeryo. Sa palagay mo ba, ang taong hindi madalanginin ay puspos ng karunungan ng Diyos? Sa palagay mo ba yung mabuting patutuo na sa pagsisikap lang ng tao yan at hindi yan ginagawa ng Diyos? Yung mapagkatiwalaan tayo sa gawain, sa palagay mo ba labas yan sa pagdepende natin sa Diyos sa pananalangin? Ang sino mang hindi madalanginin ay walang karapatan na maglingkod sa iglesia. Let alone, hindi ka anak ng Diyos pag di ka madalanginin. Bakit? Sapagkat natural yun sa pagiging anak ng Diyos, Galatia 4:6. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso upang kayo'y tumawag sa kanya ng Ama. Kagaya ng pagbibigay, hindi itinuturo yan na paulit-ulit. Sapagkat nagsisimula yan sa pagnanasa. Nagdasal ka ng walang pagnanasa. Walang pinagkaiba yan sa mga pagano. Nanalangin na paulit-ulit. Sabi ng Bible, whatsoever things you desire. At ang pinagnanasaan natin sa Diyos ay hindi basta yung mga bagay na makukuha natin sa Diyos, kundi ang Diyos mismo makapellowship natin. Dahil alam ko na, hindi lahat ng gusto ko ibibigay ng Panginoon.
payapa na ako dun. Pero isang sigurado ko, kailangan ko siya sa araw-araw. Kailangan ko siya pagtiwalaan. Panginoon, maaaring hindi mo binigay yung gusto ko, pero diyan ka lang. Turo mo sa akin yung gagawin ko. Turuan mo ako magtiwala sa iyo. And that's, maaaring, for some of you, hindi yan practical. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, yung mga bagay ba yan nakakatisod sa inyo? Hindi practical yun, totoo. And the more we learn to be content, natututo tayo doon sa tuktok, natututo rin tayo sa baba, lalo mong nasasabi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi yan nasasabi ng mga taong reklamo ng reklamo at hindi marunong makontento. Basahin niyo ang context ng Philippians 4:11 hanggang 13, makikita niyo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because I learned to trust Him in different situation. Basta si Kristo nandyan, we can do all things. But how? We must learn to pray. John 15:16, unawain nating mabuti ang talata, sinabi ni Kristo, hindi ninyo ako hinirang. Ako ang humirang sa inyo. At aking inihalal kayo upang kayo'y magsipagyaw at magsipagbunga at manatili ang inyong bunga. Alam natin pa ulit-ulit na hindi tumutukoy yan sa mga kaluluwa. Dahil sa konteksto niyan, mas uusigin pa nga sila ng sanlibutan kaysa sasamahan sila ng sanlibutan. Pero yung bunga ng banal na Espiritu ay nais ng Panginoon na kung ano si Kristo, magkaroon tayo ng mga pag-uugaling kagaya ng pag-uugali ni Kristo. At siya pinapanalangin natin sa Panginoon sapagkat yan ang plano niya sa atin. At manatili ang ating bunga. Kung natuto tayo magmahal, manatili ang ating pagmamahal. Kung natuto tayo ng kapayapaan, manatili tayo sa payapang buhay. At gumawa tayo ng kapayapaan. Kung natuto tayong magtiis, manatili ang ating pagtitiis. Kung natuto tayong gumawa ng mabuti, manatili ang paggawa natin ng mabuti. Diyan tayo hinirang ng Diyos. Diyan na tayo inordinahan ni Kristo. Ngayon, may colon, alagay. Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay ninyo. Sa mga nag-aaral ng grammar, alam niyo ang ibig sabihin yan. Ng colon. Na ang ibig sabihin ng linyang anuman ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ganito, anumang inyong hingin upang maisakatuparan ang layunin ko sa paghirang at paghalal sa inyo na kayo ay magbunga at manatili ang inyong bunga ay ibigay ng Ama. Because kung aalisin mo ang colon dyan, ganito ang ibig sabihin yan. Pag nagbunga ka na, tsaka ka napapakinggan ng Panginoon. Ba? Lalong mahirap yun. Paano ka magbubunga ng sarili mong lakas? Sabi ng Panginoon, kung wala kang bunga, hindi kita papakinggan. O hindi ba? Hanggat hindi ka mapagmahal, hindi ko ibibigay yung hinihingi mo. It doesn't work. Pero ganito ang pakahulugan dyan. Kaya ka pakikinggan ng Ama, at pwede mong gamitin yung pangalan ko sa pananalangin sa anumang hihingin mo, kasi ako mismo ang humirang sa'yo. Kaya kayong mga Kristiyano, hindi nyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Gamitin nyo yung pangalan ko sa pananalangin sa Ama. Bakit? Sapagkat inihalal ko kayo. Sabihin nyo sa Ama, sa pangalan ni Kristo na pumili sa akin at nagmahal sa akin.
at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. At ang gusto ng anak mo, ako'y magbunga. Bibigay ng Ama. Hindi ipagkakait sa iyo ng Ama yung mga panalangin na magbubunga ka ayon sa gusto ni Kristo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung panalangin na magpapatibay ng pag-ibig mo. Panginoon, mahal kong iglesia mo. Alam mo yan. Kailangan ko to. Upang yung pag-ibig ko na bunga ng banal na Espiritu manatili. Panginoon, kailangan ko maging masaya sa paglilingkod sa iyo. Pero yung kasiyahan ko sa paglilingkod sa iyo, marami akong problema na hahati ang isip ko, bigyan mo ko ng katuwang sa gawain para yung kasiyahan ko mapanatili. Bigyan mo ko ng kapayapaan at nag-uumapaw na kapayapaan para masunod kita. And love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. At nakikita mo ang Panginoon, di naman talaga nagkukulang. Ang perspektibo lang talaga natin, hindi malakristo. Pag nabuhay tayo, parang makasanlibutan. Pag gumastos tayo, makasanlibutan. Pag nagplano tayo, makasanlibutan. Pag mag-isip ka, makasanlibutan. Isipin mo, paano ka hihingi ng mga bagay sa pangalan ni Kristo? Hindi ikaw ang nagdikta kay Kristo. Tawagin mo, kung ganito gusto ko. Hindi. So, mga kapatid, pag tayo nagkakaisa sa pananalangin, pagkaisahan natin, ng iglesia may purpose. At yung layunin ng Panginoon sa atin, sa iglesia, at sa mga buhay natin, yan ang panghawakan natin sa pangalan ni Kristo. Panginoon, tinawag mo kami mag-ibanghelyo. Ayusin mo ang patutuo namin. Tinawag mo kami para magbunga ng mga ugali ni Kristo. At dapat manatili. Yung kausap ko doon, madali. Kasi medyo madaling pakiusapan. Mabait ako dito. Pero pagdating sa side na to, pangit ang ugali nito, Panginoon. Pero dapat manatili yung binubuo mo sa akin. Upang sa ganon, magampanan ko ang iyong layunin at pagkatawag mo sa akin. Sa trabaho ko, sa buhay ko, sa relasyon, sa mga anak ko, sa mga kasama ko, yung panawagan mo sa akin. Ang mga responsibilidad ko, Panginoon Diyos, tulungan mo ko. At anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ni Kristo, ayon sa pagkakapili sa inyo ni Kristo, at sa pagkakahirang sa inyo ni Kristo, ibibigay sa atin ng Ama. Ang iglesia bilang katawan ng Panginoong Jesucristo ay nilalayong maghayag ng mga gawa ng Panginoon. Tayo ay dapat magpakatibay sapagkat nakikipaglaban tayo sa pananampalataya. Totoo niyan, higit sa pang-araw-araw na pangangailangan, nakikipaglaban tayo hindi sa laman at dugo. Yung pangangailangan natin sa araw-araw, tip lang yan ng iceberg. Malaki yan sa ilalim na hindi natin inaayos. Pero lagi natin tatandaan, kaya mapandaya si Satanas sapagkat hindi niya sinasabi yung kabuuang totoo. Ang Titanic lumubog sa gas-gas lang ng iceberg. Pero totoo, maliit yun sa ibabaw, malaki yun sa ilalim. Ang laban nating pinansyal, sa relasyon, sa direksyon natin sa pamumuhay, ay sumasalamin kung ano ba talaga tayo sa harapan ng Diyos.
Wala sa bulsa ang laban. Nasa isip. Nasa puso. Dahil sa totoo lang yan, kung saan nakatuon ang isip mo, doon tumutuon ang bulsa mo. Hindi ba totoo? Kung saan ang isip mo, nandun ang kamay mo, doon pupunta. Sinabi sa Efeso 6:12 hanggang 13, hindi sa laman at sa dugo ang paikipaglaban natin, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong baluti o kagayakan ng Diyos. Pero alam mo, hindi dinisenyo ng Diyos na ang Kristiyano makipaglabang mag-isa. I don't think na mayroong Kristiyano na nakasuot ng baluti ng Panginoon na hindi naka-inline sa iglesia. Why? Tignan mo yung katuwiran. Doon pa lang, hanapin mo ang katuwiran ng Diyos at ang kanyang kaharian. Tignan mo yung espada. Yung doktrina patungkol sa iglesia at pagkakapatiran, nasa espadang dala-dala natin. Paano mo isasaksak yan sa kalaban kung una sa lahat dapat isaksak mo sa sarili yan? Nasa ng baluto nasa ng turbante ng kaligtasan. At yung mga inilagtas ng Panginoon ay dinadagdag sa iglesia. Nasa ng kahandaan sa paghayo para sa Ebanghelyo. Sinabi sa Pilipos kanina, magkaisa kayo ng kaluluwa na magsikap kayo para sa Ebanghelyo. Higit sa lahat, tignan mo sa talatang 18 kung bakit walang Kristiyano nakikipaglaban mag-isa. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat kayo sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. May nangaral na yung chapter 8 yan, verse 18 na yan ay bomba sa gera. Actually, hindi natin kailangan ng bomba sa gera. Dahil sa totoo lang yan, wala pang bomba na isinulat ni Apostol Pablo yan. Ang kailangan ng iglesia ay cohesiveness. Ang kailangan ng iglesia ang kanyang ranggo buo. Kagaya ng mga sundalo noong unang panahon, pagka nakahanay na pantay-pantay, mahirap silang gapiin ng mga barbarian. Paano magkakasundo-sundo ang mga Kristiyano? Manalangin mabuti. Dahil kung pinapanalangin mo ang kapatiran mo, minamahal mo ang kapatiran mo. At kung minamahal mo ang kapatiran mo, pagtitibayin mo siya, iingatin mo siya, palalakasin mo siya. Sapagkat alam mo, isang araw babagsak ka, sino magtatayo sa'yo? Isang araw babagsak siya, paano siya tatayo? Alam kong mahina akong tao, kaya mahal ko ang iglesia. Dahil alam ko, sa iglesia, sa gabay na rin ng banal na Espiritu at sa kanyang salitang pinaniniwalaan natin pare-parehas, kung matuwid ang lakad natin, may pakikisama tayo sa isa't isa. Di ba? At yan ang nagkita kong pagkakamali ng mga pastor. Akala nila hiwalay sila sa iglesia. Lagi sila nagkakamali sapagkat hiwalay sila sa iglesia. Kahit sa talatang 19, sinabi ni Apostol Pablo, at ako din, ipanalangin ninyo ako upang ako'y maging matapang sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At manalangin tayo parehas isa-isa sa atin. Ang mga kalaban sa sanlibutan, ang kaharian ng Diablo, walang kaayusan yan. Kaya pag tinignan mo lahat ng mga anak ni Satanas, di ba? Subukan mong tumingin isang beses. Tignan mo ang mga anak ni Satanas.
kanya-kanya sila at ginagawa ng bawat isa ang mabuti ayon sa kanyang sariling mata. Kaya nga nagkakabangga-banggaan, kanya-kanya silang linya, ruta. Sa balagay mo ba pag ang iglesia nagplano, hindi niya mapapabaliktad ang barangay na to? Kalat-kalat sila. Hindi natin kailangan ng maraming miyembro. Ang kailangan lang natin mga miyembro na kaisa ng Espiritu. Kahit si Gideon, sinabi sa kanya ng Panginoon, Gideon, marami kang kasama. Pauwiin mo yung mga duwag. At sinabi ni Gideon, sino mga duwag dyan? Sino mga takot mamatay? Yung mga bagong kasal, wag mo na kayong gumera. Baka kakakasal nyo lang, yung misis nyo mababalo agad. Uwi na. Uwi, ang daming umuwi. 20,000 ang umuwi. 10,000 na tira. Sabi ng Panginoon, Gideon, marami pa yan. Baka pag nagtagumpay kayo, sabihin nyo, marami tayo, kaya tayo nagtagumpay. Masaya kasi marami tayo. At ang sabi ng Panginoon kay Gideon, pumunta kayo sa ilog, painumin mo mga tao sa tubig. Yung iba uminom parang aso. Yung iba sumalok ng kamay, tsaka uminom. Tignan mo yun. Yung mga uminom na parang aso, alam mo sa gera, madaling mamatay yun. Nakayuko ka eh. Kung may ambush dito, di patay ka na. Yung kumuha, nakahangad at kumuha ng tubig. Tsaka nilagay sa bibig, hindi na alisto yun. Yun, sama mo. Yung problema, ang alisto, 300 lang. Isipin mo, libo-libo sila nung umpisa. Nung sumabak sila sa gera, 300 lang. Sabi ng Panginoon, sapat na yan. Umatake sila gabi. Nagkaroon sila ng planong malinaw. Hinati pa na Gideon yun, tigi 100, 3 pangkat. Sabay-sabay silang umatake, all sides. Naguluhan ng mga kalaban, sapagkat hindi handa. Naalala niyo yung pangangaral dito, nakaraang mga buwan? Ang kalakasan ng iglesia ay nasa paghahanda. At higit sa lahat, ang kalakasan ng iglesia kung maghahanda tayo sa pamaraang sa madalangining paghahanda. Mahirap yung naghahanda na nagplano ka tapos ngumanga ka na. No. Magplano at manalangin, magplano at manalangin, magplano at manalangin. Dahil kikilos ang Diyos sa mga puso natin. Ang nakikipaglabang kasama natin ay mananalangin kasama natin. Samantalang marami na tayong mga tinuring na kapatid dito na humiwalay na sa kalooban ng Diyos. Nanalangin ba silang kasama natin? Let alone nanalangin ba sila para sa atin? Panalangin, pagpalain mo mga kapatid namin sa Kogyo. Anong panalangin yun? Naalala ko yung isang miyembro dito na laging sinasabi, lagi ko kayong pinagpipray. O nasa na yun? Kaya nagpapatibay sa mag-asawa, pananalangin sa isa't isa. Magkasamang pananalangin. Nagpapatibay sa mga magkakapatid, manalangin sama-sama. Buti pa yung mga unsaved na isip yan. The family that prays together stays together. Kailan kayo nagnanalangin sama-sama? Pagkakain. Sa huling pagbasa, magbasa tayo sa aklat ni Judas, sa sulat ni Judas. Talatang 16 hanggang 21. O ituloy na natin hanggang 23. Ang mga ito'y mga mapagbulong.
Siguro mga chismoso yan. Hilig sa bulong-bulungan. Mga madaingin, mga reklamador, na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan. Nagpapakita ng paggalang sa mga tao dahil sa pakikinabang. Yan, hilig mambola. Diba? Ngunit kayo mga minamahal, o kabalik naman nung nasa verse 16, kayo mga minamahal, alalahanin ninyo ang salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong sinabi niya sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Diba, paano tayo magkakasundo-sundo, magkakaiba tayo espiritu? Pag nagbuklat ng Biblia sa iglesia, siyempre ang kalooban ng Diyos pag-uusapan natin, paano ko yung kalooban mo, babangga sa kalooban ng Diyos. Magkakaroon ka ba ng kapayapaan doon? Kaya sa huling panahon, marami nang magpapabiro-biro sa pananampalataya, ano sinasabi doon? Manunuya. Magtataglay ng pangalan ni Kristo at the same time, yuyurakan ng pangalan ni Kristo. Again, verse 20, ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Sabi mo, banal ang pananampalataya. Paano kung malayaw ka? Yan problema, laki. Hihiwalay ka talaga. Sa isang disiplinadong pananampalataya, paano yung mga walang disiplina at hindi natututo? Kaya sabi ng Panginoon, sa sulat na ito, sa mga Kristiyano, kayo, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu. Hindi pa. The word is there. Manalangin. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Isipin mo sinong tinutukoy na agawin sa apoy? Yung mga nagpapakilalang kapatiran natin, kasama natin, nakikita mo, hindi lumalakad ayon sa pananampalataya, agawin natin sa apoy. Dahil baka mamamaya, kagaya ni Judas, na kaya pala hirap na hirap sumunod sa Panginoon dahil walang Espiritu ng Diyos. Pero hanggat may pagkakataon pa at sila'y natuturuan natin at nakakasama natin, agawin natin sila sa apoy. Sapagkat anong klaseng pananampalataya ang may pag-aalinlangan? Sa totoo lang. Kaya nga tignan mo iglesia, di ba, pinatitibay saan? Sa pananampalataya. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadudungisan ng laman. Hindi tayo pwedeng matuwa sa masasamang bagay sa loob ng iglesia. Totoo lang. Yun ang natural na taglay ng Espiritu ng Kristiyano. Marami nagpo-post sa Facebook, ang iglesia ay hindi lugar, hindi yan museo ng mga mabubuting tao. Yan ay ospital kung saan ang mga may sakit na pupunta. Totoo yun. Pero anong klaseng ospital ang walang gumagaling, lahat namamatay? Totoong si Jesucristo ay nakisalamuha sa mga prostitute at mga lasinggero at mga publikano. Baka si Maria Magdalena, prostitute pa rin pagkatapos niya makilala si Kristo.
O baka si Mateo, publikano pa din? O baka si Sakeo, publikano pa rin? Hindi. Lahat na makasalanang nakahalubilo kay Kristo nakatagpo ng bagong buhay. At sinabi ng Panginoon sa mga alagad, yan ba mga bagay na yan ay nakakatisod sa inyo? At nagbulong-bulungan ng mga Kristiyano, klaseng pananampalatayan. Kaya mo ginawa ng mga Baptist, habang patagal ang mga Baptist at mga Pentecostal, wala nang pinagkaiba. Samantalang supposedly, sa kasaysayan, ang mga Baptist, ang champion sa isang banal na iglesia. We are non-conformists. Ang mga mangangaral, di baling makulong. Basta ipangaral na nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, paano mo magagawain sa iglesia? Habang binabasa ko to kanina at kahapon, paano yan mangyayari? Paano ko kayo mai-impluwensyahan? Maliban ako mismo, gagawa ko nito. Pero higit sa lahat, hihikayatin ko kayong manalangin. Sa Kanya na makakayang makapag-ingat sa inyo sa pagkakahulog. Hindi ka mahulog sa apoy. Hindi tayo magaya sa mga tao na nandito. Sa verse 5 at verse 6, hindi tayo maging kagaya ng Sodom at Gomora. Sa Kanya na makakapag-ingat sa atin mula sa pagkakatisod, pagkakahulog. At sa inyo'y maghaharap ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristo nating Panginoon. Sumakanya ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Kailangan natin itaguyod ang pagsasama-sama sa pananalangin. Mayroon tayong mga deadline sa iglesia. May mga project tayo sa iglesia. But the least we can do and the best we can do is to unite ourselves in prayer. Manalangin tayo.